Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nagtungo si Go Wanghul upang mailigtas ang right guardian at left guardian sa kanilang sasapitan sanang kapahamakan. Matapos ay sinugod ito ng mga gwardya sa bilangguan, ngunit bago pa ang mga ito makagawa ng pag-atake kay Wanghul ay mabilis naman na inatake ito ni Baekgi. Matapos ay iniutos ng iba pa na natitirang mga gwardya na mabilis na ligpitan ang mga hanggal na nakapasok, at agad naman na nagsisugod ang mga ito sa dalawa. Sabi naman dito ni Baekgi na mukhang hindi naiintindihan ng mga ito ang sitwasyon, agad naman na sumugod dito si Go Wanghul upang masubukan na ang resulta ng kanilang pagsasanay sa loob ng Demonic Academy. Sa loob naman ng Grand Hall ay sinabi ni Yoo-won sa leader ng Buju Sword Clan na tingin nito na mukhang hindi pa din naiintindihan ng hanggal na ito na kung ano para sa mga elder at sa natitirang tatlong main clan ang sitwasyon para tulungan ang ating bida, at ngayon ay ang tangi lamang nitong ikinakabahala ay ang patungkol pa din sa kanyang sarili. Sa isip naman nito na hindi na niya hahayaan pa na mangyari ang gusto nito, dahil sigurado siya na hahayaan pa siya na mabuhay ng Vice Lord upang alamin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaysa mabuhay pa at ma-torture ay mas maganda kung babaliktarin na lang nito ang kanyang Chief Law upang paslangin ang kanyang sarili. Agad naman na lumapit dito ang Council Elder yon at napansin na may gagawin ang isang ito na pagbabaliktad ng kanyang Chief Law upang magpakamatay. Kaya naman ay nilapitan ito ng ating bida, sabi nito na alam niya na nais nitong pigilan siya sa kanyang gagawin, ngunit wala na itong magagawa pa. Dagdag pa niya na tingin ba ng Vice Lord na ito na ang katapusan ng lahat, dahil walang kahit na anong lugar ang hindi kayang maabot ng impluensya ng kanilang school. Nang bigla naman itong nagulat sa nais na gawin sa kanya ni Yoo-won, at ang liwanag sa kanyang mga kamay ay mukhang alam na nito ang kanyang gagawin sa kanya, kaya naman ay iginiit nito na ang bagay na gagawin niya ay hindi na siya magagawa pa na mapigilan. Ngunit itinuloy pa din ito ni Yoo-won, kaya naman nang nagpalabas ng electric shock si Yoo-won sa mga kamay nito ay bigla na lang siyang napasigaw sa sakit. Nagulat naman dito ang mga taong nasa loob ng Grand Hall dahil sa biglaang pagsigaw ng leader ng Buju Sword Clan. Matapos ay bigla naman na nawalan ito ng malay dahil sa ginawa sa kanya ng ating bida. Ngunit maya-maya naman ay bigla itong sinampal ni Yoo-won upang magising ito. Sa nangyari naman ay nagulat ito, at napapatanong kung bakit hindi pa siya patay sa oras na ito, kaya naman ay masayang sinasabihan ito ni Yoo-won na tingin ba niya na hindi gagana ang kanyang ginawa. Matapos ay tinanong ito ng ating bida na kung ano ang sinasabi nito patungkol sa kanilang school na sinasabi nito kanina lamang. Matapos ang nangyaring labanan sa loob ng Great Hall sa Demonic Cult, ay ang 4th Council Elder Judge Yung Gayong at 6th Council Elder Mang O ay nagtungo kasama ng kanilang mga puwersa sa manor ng Shadow Sword Clan, sa isip ng mga ito na inaasahan na nila na kahit isa sa kanilang pupuntahan ay hindi na magagawa pa na makatakas dahil sa sinarahan na ng mga ito ang mga labasan at ini-activate ang defense system ng Demonic Cult. Ngunit nang dumating ang mga ito sa manor ng Shadow Sword Clan ay nagulat ang mga ito, dahil sa hindi inaasahan ay ang manor ng Shadow Sword Clan sa silangan ay tinutupok na ng malaking apoy. Makalipas ang 3 araw, ay ibinabalita ng Grand Guardian kay Yoo-won ang patungkol sa nangyari at nagawa na ng mga ito na matanggal ang apoy sa Shadow Sword Clan ngunit wala silang nakitang kahit na isang nakaligtas, at halos sa lahat ng mga katawan na nakita ay nasunog, habang ang iba naman ay pinaniniwalaang nagpakamatay. At dagdag pa ng Grand Guardian na pinaghandaan na ng mga ito ang sitwasyon upang walang makitang mga bakas ng ebidensya. Matapos ay nagtanong si Yoo-won kung ano na ang nangyayari sa nagaganap na imbestigasyon kay Yo Bulwi at sa Sword Clan. Sabi nito na ang Left Guardian ay nagsigaw ng pagtatanong kay Pei-hyun at kay Yo Bulwi magmula pa kahapon, ngunit wala pa din silang nakukuhang kahit na anong impormasyon. Dagdag pa na ang lahat ng mga taga-Sword Clan na may kaugnayan sa Shadow Sword Clan ay natagpuan nilang patay, lahat ng mga kamag-anak ng Sword Clan na nagpakamatay ay inaresto na nila, at ang mga combat group at batalyon na sa ilalim ng kanilang pamumuno na binuwag ay kasalukuyang nasa kanilang pangangalaga. Sabi dito ni Yoo-won na sa mga gwardya ay may natagpuan na 14 at ang mga ito ay taga-Shadow Demon Sword. Sa orihinal na tala ay 5 lamang ang mga ito at kamakailan lamang nadagdag ang 9. Nang bigla naman na sinabi ng Grand Guardian na ang 11th Council Elder Juan ay nais itong makita, kaya naman ay sinabihan niya ito na agad na papasukin.
Nang makapasok ito ay agad siyang gumalang sa Vice Lord, at sinabi nito na nais niyang makita ang Vice Lord dahil sa may nais itong ibalita sa kanya. Masaya naman dito si Yuhun dahil sa nakabalik ito ng ligtas. Matapos ay tinanong ito ni Yuhun na kung may nalaman ba ito, sabi ng Council Elder Juan na noong nakalipas na 3 araw sa pagpaproseso ng pangungulekta nila ng katawan ng mga Shadow Sword Squad matapos ng laban, ay napag-alaman nila na 4 na mga katawan sa mga ito ay nawawala kasama na din ang leader ng squad na si Jugayem. Bilang hakbang ay agad na nagpadala ang mga ito ng tracking team patungo sa Fujian Province at Jiangxi Province gamit ang Invincible Clans Information Network. At ngayon ay dumating na ang kanilang mensahe na mula sa northern part ng Fujian Province. Nagtanong naman dito si Yuhun kung ano ang kanilang mga nalaman. Sabi nito na natagpuan na ng mga ito ang kanilang mga bakas at nanghihingi ng kanilang tulong mula sa Wuhan region, ngunit ang mga ito ay biglang nawala habang minamanmanan nila ang mga ito. Sabi ni Yuhun na malaking tulong ang nakuha nilang impormasyon, agad naman itong tumingin sa mapa, at napasabi na mukhang dumaan ang mga ito sa Zhejiang Province. Sinang-ayunan din ito ng Council Elder Juan at sinabi na parehas din ito ang kanyang naiisip. Napapaisip naman si Yuhun at napapatanong kung tama ba ang hula nito, dahil sa naganap na malaking salo-salo kasama ang Murem Alliance. Ay sabi ng mga ito na ang kanilang gwardya ay nakatalaga sa pagsusuri ng mga bote ng alak, at kung ganun nga ay mukhang tama ito patungkol sa Sword Clan. Napasabi na lang ito na gaya ng kanyang inaasahan, na may malaking posibilidad na ang mga ito ay maaring may kaugnayan sa Six Blade Martial School. Matapos ay nagtanong si Yuhun sa Grand Guardian na base sa kanyang nasabi sa kanya na ang Shadow Sword Clan ay na-recruit lamang mula sa labas ng Heavenly Demonic Cult 60 taon na ang nakalilipas. Sumagot naman ito at sinabi na tama siya, ayon sa mga naitala na sila ay tinalo ng kanilang Great Lord Xian Inji noong kapanahunan nito sa pananakop sa Hilaga. Napapatanong naman dito si Yuhun dahil hindi nito maintindihan na kung bakit kailangan pa ng mga ito na maghintay ng ganoon katagal, dahil halos 6 na buwan pa lamang matapos na ilantad ng Six Blade Martial School ang kanilang pagkakakilanlan sa Murem, at ang ganoong kalaking agwat ay napakalaki upang magkaroon ng mga ito ng koneksyon sa isa't isa. Nang bigla naman na naalala ni Yuhun ang sinabi sa kanya ng leader ng Buju Sword Clan, na kung akala ba nito na dito na ito magtatapos, dahil walang kahit na anong lugar kung saan ang kapangyarihan ng kanilang school ay hindi kayang maabot, at ang school na tinutukoy nito ay mukhang ang Shadow Sword Clan. Nang bigla naman ito na natigilan, kaya naman ay sa pagtataka ng Grand Guardian ay napatanong ito na kung anong nangyayari sa kanya, ngumiti naman ito at inutusan ang Grand Guardian na may nais itong ipatawag sa kanya, dahil sa tingin ng ating bida ay nais nito na makausap ang Demonic Doctor. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Demonic Cult Inner Palace Ceremony, ay agad na nagtungo ang Demonic Doctor matapos na masabihan ng Grand Guardian, agad naman itong bumati kay Xian Yuhun, sabi dito ng ating bida na mahusay ito sa kanyang ginagawang trabaho ngayon. Sumagot naman ito na bilang isang pinuno ng mga manggagamot ay ito ang kanyang tungkulin, at dahil sa kakulangan nito sa kaalaman ay mahirap para sa kanya na malaman agad ang mga nangyari, kaya naman ay sana ay mapatawad niya ito. Ang bagay na sinasabi ng doktor ay ang patungkol sa kanyang ama, dahil sa paulit-ulit lamang itong umiiyak at humihingi ng tawad sa kanyang mahal na asawa na si Huayon. Sa isip naman ni Yuhun na nais nito sanang malaman ang buong katotohanan at sa tunay nitong nararamdaman ngunit hindi nito magawa dahil sa kalagayan nito ngayon. Kaya naman ay sinabi dito ni Yuhun na huwag nitong sisihin ang kanyang sarili dahil ipinatawag siya nito dahil sa ibang dahilan, at tinanong ng ating bida ang doktor kung natapos na ba ito sa pag-aanalisa ng gamot na nakita sa banquet hall. Nagtanong naman ito na kung ito ba ay ang tungkol sa opium poppy, dahil kung yun ay nagawa na niya itong matapos, sa narinig ni Yuhun ay napangiti na lang ito. Sa loob naman ng Great Hall ng Demonic Cult ay nagpatawag si Yuhun ng isang pagpupulong, nang pumasok ito sa loob ng Great Hall, ay agad naman siyang binati ng lahat. Ngunit may agad naman itong napansin, dahil bakit may isa pang upuan sa tabi ng trono ng Lord, kahit na tinanggap siya ng mga ito bilang ang kanilang Heavenly Demon, ngayon ay ang sitwasyon ay malinaw na para sa kanya.
Ang iniisip ng mga ito na ang pagtulong na ginawa ng mga natitira sa 6 na main clan ay ang ginawa nila ay hindi libre at may kapalit, kaya naman sinabi nito na kahit anong mangyari ay magpapatuloy ito ng mas may makukuhang benepisyo sa mga ito. Matapos ay agad na hinawakan ni Yuwon ang upuan sa tabi ng trono ng Lord, sa ginagawang ito ni Yuwon ay pinagmamasdan lamang siya ng mga council elder. Matapos ay agad na umupo dito si Yuwon, sa ginawang ito ng ating bida ay napatayo ang third council elder at sinasabi na ang upuan nito ay ang nasa kabila at hindi ang trono ng Lord, ngunit bigla naman itong nawasak, kaya naman pilyong sinabi dito ni Yuwon na sa tingin niya ay wala naman ng upuan ang nasa tabi nito. Hindi naman makapaniwala ang iba pang mga council elder dahil sa nagawang sirain ito ni Yuwon sa pamamagitan lamang ng paghawak dito. Kaya naman ay sa isip ng third council elder na papalagpasin na muna niya ang patungkol dito dahil ang mahalaga ngayon ay ang patungkol sa usapin sa mga bakanteng posisyon ng mga council elder, kaya naman ay sinabi na lang nito na kung ganon ay maari na nilang umpisahan ang kanilang pagpupulong. Ngunit pinahinto naman silang lahat ng Grand Guardian at sinabi na ang pagpupulong na ito ay patungkol sa gagawing inaugurasyon ng Heavenly Demon. Sa sinabing ito ng Grand Guardian ay mariin na tumutol dito ang tatlong council elder, sabi pa ng mga ito na hindi sila sang-ayon patungkol dito dahil hindi pa naman ito napag-uusapan, at paano nitong nasasabi ang bagay na iyon sa kanila nang hindi man lang nagagawang mapagdesisyonan. Dagdag pa ng third council elder na isantabi na lang muna nila ang patungkol dito hanggat hindi pa nagigising ang Lord Xian Ojong. Sa sinabing ito naman ng council elder ay napapaisip ang ibang mga clan leader ng mga elite clan. Sa isip nito na mukhang mahihirapan silang natitirang tatlong main clan sa sitwasyon na ito, at hindi kagaya ng mga naunang mga lord na ipinapasa lamang ang kanilang posisyon ay ang Vice Lord Xian Yuwon ay dahan-dahan ng bumubuo ng kanyang puwersa kahit ito ay nasa Demonic Academy pa lang, at bukod pa doon ay ang katayuan ng 6 na main clan ay mahina sa ngayon dahil sa tatlong na lang silang natitira, dahil ang Poison Clan ay tuluyan ng nabura at ang Dark Clan at ang Sword Clan ay nabuwag na. Matapos ay nagtanong ang Grand Guardian na kung ang tatlong ito lamang ba ang tumututol, matapos na itanong ito ng Grand Guardian ay hindi naman nila mapigilan na tignan ang kapwa nila Council Elder, ngunit ang mga ito ay umiiwas din sa pagsang-ayon sa tatlo. Sa isip naman ng 9th Council Elder na mabuti na lamang at nagawa nitong makumbinsi ang iba pang mga Council Elder noong nakaraang gabi, at hindi naman naging mahirap na desisyon ito para sa iba dahil sa matapos nilang malaman na ang batang ito ay ang tunay na Heavenly Demon. Hindi naman maganda ang nararamdaman dito ng 3rd Council Elder, dahil kapag nagpatuloy pa ang ganitong sitwasyon ay matatalo na sila sa bilang ng ibang mga Council Elder, at tingin nito na kailangan na nitong dumipende sa iba pang mga leader ng mga elite clan. Matapos ay may nagtaas ng kamay sa mga leader ng elite clan, sabi ng mga ito na sang-ayon sila sa naisip na ideya ng tatlong council elder. Sa nakitang ito ng third council elder ay hindi naman ito natuwa, dahil sa kakaunti lamang sa mga ito ang sumang-ayon sa kanya. Masaya naman sa nakikitang ito ang 11th council elder Juan. Sabi nito na ang Heavenly Demon ay isang makapangyarihang pangalan at may awtoridad sa lahat, at tingin ba ng Third Council Elder na magagawa pa nilang maimpluwensyahan ang iba kagaya ng dati. Dahil dito ay sinabi na lang niya kay Yu na ang bagay na ito ay may pagdadaanan pa na standard procedure, at dahil sa ang kanilang Lord Xian Ojong ay napag-alaman na ginamit lamang ng mga nahuling salarin, ay tingin nito na tama lamang na hantayin muna nila na gumaling ito bago magpatuloy. Sa isip naman ng 8th Council Elder na kitang-kita ang hindi nito pagsang-ayon para sa kasalukuyang mamumuno, at hindi maganda para sa demonic cult kung magkakaroon ng pagkakahati-hati sa kanilang pamumuno. Nang bigla naman na tumayo dito ang 9th Council Elder at sinabi na ang ginagawang paggamot ng demonic doctor sa Lord ay lumalabas na walang progreso, at naiintindihan nito ang nais ng tatlong council elder ngunit hindi nila maaring iwan na bakante lamang ang posisyon ng Lord dahil hindi nila alam kung kailan aatake sa kanila ang Six-Blade Martial Clan. Sinagot ito ng third council elder na kung ganon ay nais niyang may patawag ang Divine Doctor kung hindi ito magawang magamot ng Demonic Doctor at hintayin nila na gumaling ang Lord Xian Ojong bago sila magpatuloy. Dagdag pa nito na si Xian Ojong pa din ang kanilang Lord kaya naman ay walang rason upang isa walang bahala ang mga kinakailangang hakbangin.
Sa isip naman nito na kahit sa ganitong sitwasyon ay wala pa ding balak ang mga ito na sumuko, at halata na nais lamang ng mga ito na patagilan ang sitwasyon upang magawang makapagpalakas ang kapangyarihan ng kanilang mga clan. Matapos ay sinabi nito na aalis na siya at hindi na ito dadalo sa kahit na anong pagpupulong hanggat ang Lord ay hindi pa gumagaling. Agad na sumunod naman dito ang dalawa pa na Council Elder. Sinabihan naman ng Grand Guardian ang mga ito na huwag aalis, ngunit pinigilan naman siya ni Yuwon at sinabi na hayaan lamang nito na umalis ang mga ito, dahil ang trabaho para sa mga ito ay siya na mismo ang gagawa, at nagpapasalamat ito sa nangyari ngayon dahil sa nalaman na nito kung sino ang nasa kanyang panig at kung sino ang mga kalaban. Kinagabihan naman, alas 7 ng gabi, sa Inner Palace Banquet Hall, ay naghahantay ang tatlong Council Elder. Sabi ng 5th Council Elder na inaasahan na nito na iimbitahan sila ni Yuwon upang kumonsulta sa kanila, at mukhang ang ginawang eksena ng 3rd Council Elder ay gumana. Sabi naman ng 4th Council Elder na bukod pa doon ay sinabi ng 3rd Council Elder sa pagpupulong ang lahat ng nais ng mga ito at mukhang ang nangyayari ay gumagawa sila ng bitag para sa Vice Lord. Sabi naman nito na hindi naman bitag ang ginawa niya, matapos ay sinabihan niya ang mga ito na mag-iingat sa alak at mga pagkain na nakahain sa kanila, sinang-ayunan naman ito ng isang Council Elder dahil wala namang masama kung mag-iingat sila dito. Maya-maya pa ay dumating na si Chian Yuwon para sa kanilang pribadong pagpupulong, agad naman na bumati ang mga ito sa ating bida, sabi ng isa dito na nagkasundo silang lahat na pumayag upang magtungo sa nasabing pagpupulong. Nang makita nila si Yuwon na uminom, ay agad na napaisip ang 5th Council Elder at sinabi na mukhang hindi naman ginawa ng hindi maganda ang mga pagkain, ngayon ay dahan-dahan siyang magsasaya sa mga pagkain na nakahanda. Sa isip naman ng isa na nais nitong makuha ay ang posisyon para sa una hanggang sa ikatlo sa pagiging Council Elder, at pagkatapos ay magagawa na nilang makontrol ang kalahati ng kapangyarihan at impluensya sa loob ng demonic cult. Napapangiti naman dito ang 3rd Council Elder dahil sa ang kanilang kapangyarihan na nahati sa 6, ay ngayon ay 3 na lang sila ang maghahati-hati, at ito ay mas mainam para sa kanilang lahat. Ang posisyon sa Lord na nagawang monopolyuhin ng Shadow Sword Clan at Sword Clan sa loob ng 100 taon ay mapapasakamay na nila. Sa nakikita naman ng mga ito na kung papaanong naghanda ito ng masasarap na pagkain ay nababahala ang Vice Lord Chian Yuwon sa kanilang ipinagsamang lakas. Maya-maya pa ay may ipinasok na buhay na baka ang mga taga-silbi ni Yuwon. Matapos ay napasabi na lang dito ang 4th Council Elder na hindi ito makapaniwala na makakakain sila ngayon ng inihaw na sariwang karne ng baka, at hindi na ito makapaghantay pa na matikman ito. Sabi naman ng 3rd Council Elder sa ating bida na mas maganda sana kung umpisa pa lang ay ginawa na nila ang ganito, matapos ay sinabi nito sa ating bida na kung maari na ba nilang mapag-usapan ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi naman sumagot dito si Yuwon bagkos ay inalok ang mga ito ng isang delicacy bago sila magtungo doon, at dahil sa nagdesisyon na ang mga ito ng isang pakikipagkaibigan ay bakit hindi niya bigyan ang mga ito ng masarap na pagkain na siya mismo ang maghahanda. Matapos ay agad itong nagtungo sa kinaroroonan ng baka upang gawan sila ng isang delicacy na tinutukoy nito sa kanila, matapos ay agad nitong kinuha ang puso ng baka, pagkakuha ay agad niya itong hiniwa-hiwa sa maliliit na parte at inilagay sa isang plato. Sabi ni Yuwon na masarap ang pagkain nito kung sasamahan nila ng sauce na kanyang ginawa. Natutuwa naman dito ang 4th Council Elder dahil matagal na panahon na siyang hindi nakatikim ulit ng isang ito. Hindi naman gusto ng 3rd Council Elder ang pagkain na inihain nito sa kanila. Matapos ay nauna nang kumain dito ang 4th Council Elder at sabi nito na masarap talaga ang isang ito gaya ng kanyang inaasahan, sa nakitang ito ng 3rd Council Elder ay sumubok na din ito na tumikim, at bigla naman itong nagulat dahil isa talaga itong delicacy at akala nito na ang malalasahan niya lamang dito ay ang pagkalansa ngunit masarap ito hindi gaya ng kanyang inaasahan. Ngunit hindi naman nagustuhan ng 5th Council Elder ang lasa nito. Matapos makita ni Yuwon na makakain na ang mga ito ay sinabi niya na dahil sa natikman na ng mga ito ang kanyang delicacy ay pag-usapan na nila ang kanilang kasunduan, na masaya namang sinang-ayunan ng 3rd Council Elder. Masayang-masaya naman ang mga ito at nagpadala ang mga ito ng sound telepathy sa 3rd Council Elder at sinabi na hindi nila alam kung gaano ito kabukas para ibigay sa kanila ang ninanais ng mga ito.
ngunit kailangan nitong makakuha ng higit pa sa makukuha sa kanila ng Vice Lord hanggat maari. Sabi naman dito ni Yuhun na bago ang lahat ay nais muna nitong banggitin sa kanila ang kanyang mga gusto. Nagtaka naman dito ang Council Elder at napapatanong kung bakit ito agad nagsasabi ng kanyang mga gusto ng biglaan. Sinagot naman ito ni Yuhun na magiging matagumpay lamang ang kasunduan kapag naibigay ng dalawang panig ang kagustuhan ng bawat isa, at tingin niya ay hindi naman mali ito, kaya naman ay agad na din na sumang-ayon dito ang Third Council Elder. Sabi ni Yuhun na ang una ay nais nitong buwagin ang sistema na mayroon sa 6 na main clan na kanilang pinapanatili magmula pa sa nakaraan. Magsasalita sana ang Third Council Elder, ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na hindi pa ito tapos sa kanyang pagsasalita, kaya naman ay sinabi nito na maaari nang magpatuloy ang Heavenly Demon. Kaya naman sinabi ni Yuhun na ang pangalawa ay gusto nitong baguhin ang ranking system sa posisyon ng mga Council Elder sa pamamagitan ng traditional martial prowess, at hindi sa sistema na base sa martial glory achievements. Bigla namang nagalit nito ang Fifth Council Elder at tinatanong kung tama ba ang naririnig nito na sinabi ng Heavenly Demon. Ang pangatlo naman na gusto nito ay ang lahat ng clan ng kanilang demonic cult ay hindi na maaring magkaroon ng higit pa sa isang armed group, at ang kahit na anong armed group na mayroon sila na higit sa isa ay kukuhanin at babaguhin sa ibang grupo na nasa ilalim ng pamamahala ng demonic cult. Sa narinig na ito ng Third Council Elder ay agad nitong sinira ang lamesa upang pagpapakita ng hindi nito pagsang-ayon. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.